and adoption. But in that day or two, if the majority would see it fit to call a hearing rather than going straight to interpellation, that would be in my view, best. But again, Mr. President, we rule by what is the pleasure of the majority. So we will submit sa wisdom of the majority. But may I put that on record na baka maganda na magkaroon tayo ng hearing about this issue. Thank you, Mr. President. Nako, yan ba ang dahilan kung bakit hindi ka na binabanatan ng administrasyon, Jingo Estrada? Ibang klase ka talaga, ha? Dito sa video na ito, mga kababayan, kilalanin ho natin kung sino yung mga aplikante ng Amerika sa 2028 presidential election. Magkakaalaman na ho tayo dito yung mga pumupostura na mga senador na kung saan pwede silang makita ng Amerika na susunod nilang kandidato laban kay VP Sara. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Narinig nyo naman ho yung pagsalansan itong si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay dito sa napakainit na usapin na to ng ginawa nitong si Jay Trililing. Kung meron tayong Antonio Trililing Trillanes, meron ho tayong J. Trililing Tariela. Ito, isa ko sa mga kandidato. Candidate number 1. Galing pa sa mga Dilawan. Senator Kiko Pangilinan. Ito, para sa mga Amerikano, sa mga nag-i-scout dyan, na pwede nyo maging kandidato sa 2028, panlaban kay VP Sara, pwede itong isa na to. Game! Colleagues, before we begin our sponsorship, we would like to thank the Good Minority Leader for his earlier manifestation. And we too, Kalmaan nyo lang ho, mga kababayan, wala nang naniniwala dyan sa mga Dilawan na yan. Ang tagal-tagal nyo nang ginagamit yung issue na yan ng West Philippine Sea. Panahon pa ni Panot. Doon ho natin nabitawan karamihan ng mga hinayaw-yaw nitong mga tauhan nitong si Noynoy Aquino ngayong mga panahon na to. Wala na yung mama. Pero yung kanilang identity na talagang perwisyo sa sambayanan, talagang pinagpapatuloy pa rin ho nila mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. share in the earlier manifestation of the Senate President that given the controversies behind this resolution, we have no objection as to allowing our colleagues time to interpolate or perhaps even bring the matter to a Senate hearing after we have sponsored it and before adopting it, Mr. President. Mr. President, dear colleagues, it is my honor. Pakinggan ho muna pala natin yung pagsasalita nitong si Senator Alan Peter Cayetano bago ito. Ito mga kababayan, Senator Alan. Resolution authored by Senator Pangilinan and several other colleagues. I'd like to ask, I so move, Mr. President, and then we can recognize. Any objection? Hearing none, the consideration of Senate Resolution 2560 is in order. We recognize the minority floor leader, Mr. President. Minority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. Magandang hapon po. Sir President, napaka-importante nung resolution na to, hindi lang dahil sa issue sa West Philippine Sea, but also because of many other issues, our economic ties, people-to-people ties, our OFWs in Hong Kong, in mainland China, in... Wala naman pakialam yung mga senador na yan, Sen Alan. Ang gusto lang ng mga yan, mapansin sila ng bansang Amerika at sila ay maging potensyal na maging kandidato nila sa 2028 presidential election. Ano ito audition ito. Yang pagbanat din sa bansang Amerika, audition ho ito ng mga pumupustura sa 2028. Kumbaga, nagpapasiklaban sila, nagpapakitang gila sila sa Amerika. Ako bata nyo ko. Ako ang piliin nyo. Kasi pagka ako naging presidente, anak ng toko, araw-gabi babakbakan natin yung China. Tayo naman kasi wala naman problema Kung gusto na majority, naguluhin na natin ng usapan dyan sa West Philippine Sea na yan, paalisin natin ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Kung yan ang gusto ng karamihan, walang problema, wala ho tayong problema dyan. Pero pag nagkataon, lilipat ho tayo sa Mindanao. Lilipat ho tayo doon. Sa totoo lang kasi dito sa Luzon, akala nyo ba, Amerika mismo ayaw nila na magkaroon ng matinding komprontahan dyan sa bansa na yan. Yan ho ang factory ng mundo. From head to toe,
Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginagamit nyo, anak ng tokwa, kahit naka-Apple pa kayo, merong partisipasyon ang China dyan. Di natin kinakampihan. Pero dapat alam natin, bilang isang responsabling individual, hindi na Pilipino eh. Dapat alam mo yung kaya mo at hindi mo kaya. Kung hindi mo pa kaya ngayon, di magpalakas ka. Yun ang gagawin dapat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng pwede namin kunin sa inyo, kukunin namin. Diba? Magpapalakas kami hanggang dumating doon sa punto na kung saan pagka sinabi namin makikinig na kayo. Sa tingin nyo ba nakikinig ang bansang China pag nagsasalita tayo? Wala silang pakikinig na ginagawa. Bakit? Wala naman tayong pwersa. Isa lang naman tayong kurakot na bansa sa Southeast Asia. Real talk. Wag masaktan ng ibang dyan. Masakit mang sabihin na tayo, bansang Pilipinas, wala hong amor ang mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia sa atin. Bakit? Anak ng tokwa, adik ang presidente, kurakot ang gobyerno. Anong ikakatakot nila sa bansa na to? Wala. Ngayon, ang pagbibida-bida nitong mga senador na to, ewan lang ho natin kung anong gusto nilang mangyari sa usapin ng Chinese Embassy, Ambassador. Kahit sinong ilagay nyo dyan sa embassy na yan, kahit sinong ambassador na ipadala ng China dito sa Pilipinas, walang mangyayari kung sarado ang utak ng mga opisyal natin na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa ating mga hindi na pagkakasunduan. Yun lang ho yun. Ngayon, pagka hindi pa rin nila maintindihan, anak ng tokwa, magharap-harap kayo, iumpog nyo ang ulo nyo sa isa't isa. Macau. That's why the minority, through myself, wrote a letter to the majority leader and yourself for your consideration po, na rather than adopting the resolution, we call a committee hearing. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Having said that, while it's under consideration, I'd like to thank you and the majority leader for allowing na mag-sponsorship muna today. And it was a tradition in the 19th Congress that it's not a rule, it's a tradition na after the sponsorship, you give everyone a day or two before we go to interpellation and adoption. But in that day or two, if the majority would see it fit to call a hearing rather than going straight to interpellation, that would be in my view, best. But again, Mr. President, we rule by what is the pleasure of the majority. So we will submit sa wisdom of the majority. But may I put that on record na baka maganda na magkaroon tayo ng hearing about this issue. Thank you, Mr. President. We will, of course, seriously consider the recommendation of the minority leader. Thank you very Right. much, Mr. President. Mr. Bob. President, Rumekta ho tayo dito ito sa candidate number 1 galing sa mga dilawan. Palakpakan natin. Kiko Matching. Mahilig sa saging. Just for the record. Ito. Okay. To sponsor and principally author proposed Senate Saya, Resolution diba? number 256, Saya. together with Senate President Gera na kasi pa hinihintay nyo? Bakbakan na ba? Masyado pa natin pinapatagal yan. Di ba wala namang problema, anak ng towa. Maglatagan na tayo ng baraha dito para yung tapang ni Risa Hontiveros at lahat ng makabayan talagang isubo na natin sila doon sa gusto nilang mangyari. Una yung mga yung mga makakaliwa na ayaw sa ROTC, sila ang pinakauna sa harap pag sakaling magkagulo dyan. Ako ayoko niyan ayoko nang idwaan Kasi yung prinsipyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano sinabi niya, friends to everyone, enemy to none. Bakit? Kasi developing country tayo. Ba't makikipag-away tayo? Oh, itong commander. Ito General Kiko Pangilinan. Siya ang pinakaharap dyan. Yung mga anak niya, yun yung mga commander, di ba? Tapos yung mga dilawan, yung lang Gabe Pineda ba yun? Yung madaldal sa social media. Na ngayon backlash ang inaabot niya. Sila ang nasa likod. Sila yung matatapang kayo. Lahat ng galit sa China, mauna kayo dyan. Ako pupunta akong Davao, bahala kayo dyan. Anak ng tokwa. Hindi dahil hindi ko mahal ang Pilipinas. Dahil yung pinaglalaban hindi natin naiintindihan. Ngayon para doon sa mga sausawero at ang yayabang sa social media na galit sa China pero hindi naman alam ang pinaglalaban. Alin yung mga bato-bato sa South China Sea? Anak ng tokwa.
Napakaraming claimant dyan, hindi sila nagkakagulo dahil dyan sa mga bato-bato dyan. Tayo gigira dahil sa mga, mauna kayo, walang problema. Literal, mauna kayo. Oh, tayo ayaw natin ng gulo. Kung tayo tatanungin sa PH update, ayaw natin gulo. Kung anong ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibigay nyo sa amin lahat ng pwede naming makuha sa ekonomiya, infrastruktura, bigyan nyo kami ng mga libreng tulay. Ngayon, pagka lumakas kami, doon tayo mag-usap. Siguro papakinggan nyo na kami noon kasi meron na kaming Maxi-Maxel kung tawagin, di ba? Pero ngayon, di tayo pinagkikinggan eh. Anong kanon-kanon? Anong bombahan? Wala. Yung para tayong mga bumbero doon, wala yun. Pambira. At alam nyo na walang kwenta yung pinaglalaban nyo na yan, pero pinagpipilitan nyo pa rin para mapansin kayo ng Amerika dahil kayo pumupustura, di ba? Harp. Sino ba yan? Hontiveros, Aquino, Harp yan eh. Sino isa? Robredo, Pangilinan. Yan, Harp. Oo, mga Amerikano, Uncle Sam, pili ka na doon sa harp na yon. Doon sa nabanggit ko. Ay, kulang pa pala. Harp. Saan yung story? Kulang ng isa. Harp T. Di ba? Harp T. Sama niyo si Torre. O ba't wala si De Lima? Ay, ano na si De Lima, Vice President? President Tito Soto, Vicente Soto III, Senate Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Mig Zubiri, Senators Erwin and Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Vera na. Win Gatchalian, Lauren Legarda, JV Ejercito, Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Lito Lap. Yan, ang problema nito, pagka tayo pinatulan, iiyak-iyak tayo sa international community. Ano sasabihin natin? Bully yung mga to, inaaway kami, sinaktan kami nito mga to. Ang yayabang natin wala naman tayong ibubuga Real talk! Huwag tayong kung hindi natin kaya, wag tayong mag-angas-angasan kahit sa simpleng buhay. Kaya hindi tayo maangas Hindi tayo nag-aangas. Kasi sa ayaw sa gusto mo, may mas maangas sa'yo. Hindi tayo nagtatapang-tapangan. Kasi sa ayaw sa gusto mo, may mas matapang sa'yo. Yun ang realidad ng buhay. Kaya para ikaw loki lang, kumbaga, ilagay sa lugar ang kaangasan. Pero itong mga to, kung sakaling magkagulo, mauna kayo yung mga maaangas, yung mga galit sa China pero naka-Huawei at saka naka-Xiaomi. Yung mga walang niya kayo, bato nyo yung mga cellphone nyo. O sabihin naman, PH, anong logic no? Ba't pinapabato? Ano bang kasalanan nung galit kayo, di ba? Kung galit kayo, pati visa, tanggalin na natin yung free visa nila dito. Tayong bansa na very reliant sa OFW at turista na kung saan inaasahan natin yung pagdagsa ng isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, yung kanilang mga turista dito, naka-free visa sila tapos galit tayo sa kanila. May problema doon. Dapat tanggalin natin yung free visa sa mga Chino na to. Yun ang unahin natin bago tayo magpapogi kay Uncle Sam. Rapid, Camille, and Mark Villar. May we also place on record that Mga bilyar, takot na Pinatikiman na kasi sila Di ba? Iniimbestigahan na yung mga, mga tax din nila. Yung dyan sa mga kumpanya nila, di ba? Iniimbestigahan na. Kaya ngayon kung anong kumpas ng Malacanang, sumasabay na. Politika ho talaga. Wala tayong magagawa dyan. Mga bilyar alam nila ang tama at mali pero sariling interest pa rin nilang pinaglalaban nila. Kaya alam nyo, kanino tayo mas bilib pagdating sa mga bilyonaryo? Mga bilyar o dito kay Congressman Leviste? Siyempre Congressman Leviste tayo dyan. Si Mark Villar hindi makakapalag dito kay Congressman Leviste pagdating sa prinsipyo at paninindigan. Leviste ako dyan. Palakpakan natin si Senator Leviste. while they have affixed their signatures to this resolution, this does not mean that those who did not affix their signatures are objecting to this resolution. Precisely why, ultimately, in the end, it is when we move to call for a vote on this resolution that there we will determine who among our colleagues will support it or not. Introducing this measure does not mean that those who did not introduce this measure are opposed to this measure. Just for the record, Mr. President. Mr. President, dear colleagues, our Constitution mandates us to protect the Republic's sovereignty
territorial integrity, political independence, and dignity. In fulfilling this mandate, when we senators, representatives, the Coast Guard, or any public official who swore an oath speak on the West Philippine Sea and on the arbitral award, we are not merely expressing our opinions. We are carrying out our solemn duty to uphold and defend the Constitution, to defend the nation. Sino kalaban natin? Yung sumagot kay Tariela. Ang tawa, binaboy-baboy ni Tariela ang presidente nila. Ngayon sumagot sila, buong Senado natin nag-iiyak. Dahil lamang doon sa sobrang kadalahiraan ng bunganga ng ating Tariela. Gegera tayo dahil kay Tariela. Kayo na lang, bahala kayo dyan. Walang And kayo. uphold Oh, the rule of law. mga pahamak talaga itong mga Recently, to. an official of the Chinese embassy issued public statements in undiplomatic and disrespectful language, directly attacking incumbent members of Congress, including myself. Doon tayo sa punot dulo. Ano ba yung punot dulo? Pinagtanggol nyo. Kasi kinonsinti nyo si Tariela, kaya kayo inatake. Hindi ko pinagtatanggol dito yan. Ang problema dito, kinonsinti nyo yung kalokohang ginawa ni Tariela. Ang ginawa ng Chinese embassy official, pinagtanggol lang naman niya yung presidente niya. Di ba sinagot lamang niya yung mga below the belt na banat ng ating opisyal. Ngayon, imbis na pag-usapan, imbestigahan, ano bang nangyari dyan, point blank, kinonsinti nyo yung mga kabalbalan ni Tariela. Ngayon, nagkakagulo tayo dahil doon sa mga kawalangyaan nitong si Tariela. Tapos ngayon, magkakaproblema, mag-e-escalate tong issue na to dahil kay Tariela. Kayo na lang, ayoko dyan. For positions we took in defense of Philippine sovereignty and maritime rights, we took because we were upholding and defending the Constitution. The statements crossed the line from legitimate expression of a foreign state's views into interference in our domestic democratic debate. By adopting this resolution, the Senate tells China and the world that this institution will not be cowed, that this institution will defend our nation's sovereignty, that this institution will defend and uphold our Constitution. Akala ko, defend and uphold J. Tariela. Ikaw naman, Senator, oo. Ang pinagtatanggol nyo dyan, yung ego ni Tariela. Ayo. Buisit na sistema na to, oo. Isusubo tayo sa napakalaking problema nang dahil lamang doon sa kabastusan ng isang opisyal ng pamahalaan na nangangalang J. Tariela. Di ba? As we swore to O para sa bansang China, ganti na lang kayo. Palitan nyo yung Chinese embassy tapos lahat ng pahayagan nyo, ipalabas nyo yung mayroong white powdery substance si Marcos Jr. sa bansa nyo. Di ba? Yung sumisinghot siya, ganun lang naman pala eh. Wala nang problema, yaan nyo na. Di ba? Magpalabas kayo ng mga larawan na kung saan ang pamilya nila talagang yung mga news article ng pagnanakaw, ang korupsyon sa Pilipinas. Ganun talaga. Di ba? Okay lang yun. Wag nyo nang ano yung si Tariela. Wala na, hindi naman natin kaano yun, di ba? Yung para sa mga kababayan natin, wag nyo nang pasinin yan. Hindi ba natin malaman kung bakit nila pinag-aaksayan ng panahon tong mama na to? Ngayon, ang matindi pa dito, magkakaroon ng world war. World war lang naman salitaan. Dahil sa kawalangyaan nitong si Tariela. defend and uphold the Constitution. That we stand as one in saying, no foreign mission may dictate what Filipino senators what Philippine senators can or cannot say in the lawful performance of their official duties. We may hold differing views on many matters, yet in this, we must stand together. We uphold our officials when they speak on behalf of our nation, and we safeguard our institutions when they are disparaged by outsiders. Second, this resolution is addressed to our own Department of Foreign Affairs.
We acknowledge that the DFA last night issued a statement expressing serious concerns over the escalating exchanges and has made, quote, firm representations to the Chinese side. This action responds directly to our call in the whereas clauses of this Para wala tayong problema, paalisin nyo na yung Chinese embassy dito sa Pilipinas. Wala namang problema. Anak ng toko, paalisin nyo na. Sino ba naman kasi gusto manatili pa dito yan? Tanggalin nyo na yan. Tapos yung Philippine Embassy sa China, pauwiin nyo na rin dito. Tapusin na, magsulian na tayo ng kandila. Di ba? Ano bang gusto nyo mangyari? Ano bang endgame nyo sa ginagawa nyo na yan? Kayong mga senador. Tanong lang naman, anong endgame nyo? Tanggalin na natin yung Chinese Embassy kasi kahit sinong ambassador ang ilagay nila dyan, pagka ginawa ulit ni Tariela yan, mag-world war tayo ulit. World war. Diba? Magpapalitan ulit ng masasamang salita. Sigurado yan. Kahit sinong ambassador na ilagay ng China dyan, kung gagawin ulit ni Tariela yan, magbabalik lang tayo dito sa senaryo na to. Pinaka nakikita kong ano dito, nga gray area o nasa middle ground, tanggalin na. Magsulian na tayo ng kandila. Yung mga OFW natin sa China, Hong Kong, Macau, hayaan na natin yan, anak ng tawa. Importante yung ego ni Tariela kaysa sa well-being ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibayong dagat. Di ba? Tuloy-tuloy lang yan. Gigera tayo para kay Tariela. Solution that the DFA engage in the government of the People's Republic of China, quote, in accordance with international law and established principles of state relations, end of quote. But we must also note, while China has summoned our ambassador in Beijing, disparaged our legislators, our officials of the armed forces, our officials of the Coast Guard, and questioned our motives, sought to restrict what we say in our territory. Pauwiin na natin ang Chinese Embassy. Sang-ayon ho ba kayo dyan? Ako, sang-ayon ako. Pauwiin na natin. Tapos yung ambassador natin sa China, pauwiin na rin natin. Anak ng towa. Ano na natin? Guloy na natin ang usapan. Hindi rin naman tayo, ayaw din naman natin pala na maayos na usapan. Pauwiin na natin yung ambassador nila. Wag na sila mag-embassy dito. Yung sa China, iuwi na natin. Yung mga OFW natin, iuwi natin sa Pilipinas. Tignan ko kung di kayo pagbumurahin ng mga kababayan natin na yan. Mga walang niya kayo. That imbalance must not be allowed. It is incumbent upon the DFA to protect the country's sovereign rights and standing in the community of nations, do more. Go further. Third, our resolution addresses China's embassy in Manila. We know this pattern. Magaling talaga tong the art of diversion. So wala muna tayong flood control ngayon. Kay Tariela muna tayo, okay? O yan. Tariela, nakuha mo na yung gameplay natin ha. Basta pagka may umiinit umiinit ang issue ng mga maanumal yung flood control, banata mo si Xi Jinping. Diyan tayo magpo-focus. The harsh public statements against Philippine officials are part of a wider strategy to harass and to intimidate those who defend our maritime rights, to discredit our legal victory before the arbitral tribunal under UNCLOS, and to reverse the reality that their 9-dash line claim an absurd position of claiming 90% of the West Philippine Sea and the South China Sea, or 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone. We cannot allow this to pass. At sea, this strategy manifests as dangerous maneuvers, water cannon attacks, ramming and blockades against our vessels, and attacking our fishermen, harassing them in the West Philippine Sea. Bakbakan na! In words, it manifests as propaganda, disinformation, and now direct attacks against senators, Coast Guard officers, and other public servants. We know their goal: to make the Philippines doubt itself, to make the international community doubt the rulings, to employ the divide and rule strategy by dividing our people.
and making our people fearful, and to pressure us into accepting so-called arrangements that quietly erode what we lawfully possess. Gera na, ano ba yan? Dami mong cheche bureche. Kung gusto nyo talaga magkagulo, guluhin na natin yung usapan. Kung walang nga kayo. Hoy, Amerika, ito, potential candidate to, pwede to. Kaso hindi lang mananalo. So we say this with firmness, Gera na. but without hatred. This is not the job of a diplomatic mission. The role of a diplomatic mission is, above all, to practice diplomacy, to assist nations in overcoming disputes, to clarify Paano tayo pa-practice ng diplomacy kung binababoy nga ni Tariela yung presidente nila? Ano ba di mo maintindihan? Alam ko unggoy ka. Ay, sorry. Alam ko mahilig ka sa saging, parang si Leila. Pero kahit sinong ilagay yung ambassador diyan, babalik lang tayo dito sa tagpo na to na kung saan magbabanatan ulit. Dahil hindi mangyayari yung gusto yung mangyari na kahit bastusin itong si Jay Tariela, ang presidente nila, hindi sila magre-react. Tayo babastusin to si President Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Okay lang yan, politika eh. Pero sa iba yung dagat, nasasaktan tayo bilang Pilipino. Di ba? Kahit galit tayo sa kanya, kasi rinirepresenta niya ang Pilipino pagka lumalabas sa pahayagan, telebisyon o kung ano pa man. Social media post. Pagka nakakakita niyan, banyaga, nakakahiya, nakakalungkot. Yun, paano ba yan? Xi Jinping yan eh. Tapos ambassador niya ang nakakita. Kumalat sa buong mundo yung ginagawa ni Tariela. Sa tingin niyo ho ba kahit sinong ambassador ang ipadala dyan, hindi magre-react kasi kaling tulad? Hindi ko dinidepesya dito. Wala tayong pakialam dyan. Kung gusto nitong si Kiko Maching, mag-gera na, wala namang problema sa atin. Gusto lang tayo dyan. Majority tayo dito, kung anong gusto ng karamihan, yun ang masusunod dyan. Marami naman tayong tikbalang, kapre, manananggal. Kaya natin yan. Di ba? Laban na. Ano pa? Magsolian na tayo ng kandila. Ibigay natin yung kanilang ambassador, yung kanilang embassy dito sa... Paalisin na natin. Wala nang embassy, anak ng toka. Binabastos si Tariela eh. Binabanatan ng mga senador natin eh. Yung ego ng mga senador at nitong si Tariela, mas mahalaga yan. Kaysa dun sa diplomasyang kung tawagin itong si Kiko Maching. Paalisin na natin ang Chinese embassy, pauwiin na natin ang ating ambassador doon para wala nang maraming cheche-bureche. Saka na tayo magbakbakan. Walang problema eh. Yun ba ang gusto ng mga kababayan? Wala problema. Wala tayong issue dyan. By all means, gawin yung mga gusto yung mangyari dyan. Pero ang atin ho dito, ang nakikita nating tinatakbo ng mga usapin na to, para ba sa sambayan ng Pilipino? Hindi. Para sa mga political ambition ng mga walang yang nagsasalita sa Senado. Sa maniwala kayo siya hindi, tayo dito nagsasalita bilang ordinaryong Pilipino. Hindi sa politika ni Digong o politika ng kanino pa man. Ang atin dito, ang nakikita ko, pwede akong mali dito. Pwede akong mali dito. At kung mali man ako, tatanggapin ko, walang problema. Ang nakikita ko dito, ayusin natin yung ating ugnayan. Ayusin natin ang ating pagsasalita. Kailanman, hindi pa ako nakakita ng usapan na kung saan yung isa nagsasalita ng pabalang tapos sasagutin siya ng malumanay. Walang ganon. May kausap ako, binabastos ako ng harapan. Anak ng tokwa. Di pwede yun. Hindi ko naman sasapak. Alis ako. Ba't ka naman makikipag-away? Diba? Alis na lang ako. Ayaw kitang kausap, magulo ka. Masyado kong bastos kausap. Diba? Ganon lang. Alis na lang. O sa tingin nyo, pagka yung China na yan, di ba? Yung ginawa ni Tariela na yan, sa tingin nyo ba tatanggapin, lulunukin na lang ng ganon-ganon? Mahirap po yan ha, ang pinagtatanggol dito nitong sila Kiko Maching at ng mga 10 ng pipirma dyan sa resolution na yan, ang ego ni Tariela. Sige, pagpalagay na natin yung ibang aspeto ng kanilang hinaing dyan, yung pagbasaan dyan sa West Philippine Sea. O sige, mali yun. Yung hindi pagpapahintulot ng ating mga mangingisda. Mali din yun. Inaalmahan natin yan. Pero ang punot dulo ng lahat ng kabalbalan na to, walang iba kung hindi si Tariela. Hindi tayo aabot dito sa punto na to kung itong si Tariela di niya ginawa yung ginawa niya na yun. Di natin sinasabi na
Doon sa personal na kapasidad niya, mag-vlog siya, kung ano pa man yan, bahala siya. Pero yun, nakauno permi ka, opisyal ka ng pamahalaan, tagapagsalita ka ng task force ng kung ano pa man. Pambababoy yun eh. Pambababoy yun. At tayo naniniwala dito, hindi matatapos ang usapin dyan sa issue na yan. Habang ika nga merong mga bastos na opisyal ng pamahalaan kagaya ni Tariela. Itong mga to, ano to, mga oportunista to. Ika nga Tariela, bumanat ka, sisigundahan namin ang kabalbalan mo. Para makita kami ng Amerika, anak ng tokwa, galit kami sa China. And to bridge differences. It is not to provoke, not to disparage, and certainly not to insult and threaten those who speak Gerana. for their country. Despite everything, it is with optimism that we expect that the Embassy of China to return to that proper role. Wala na, uwi na. Ano pang proper role? Paalis na natin dito. Pambihira naman. Wala ka naman palang yagba. Paalisin natin. Soli na natin yung ano nila, ambassador nila. Wala na. Wala nang Chinese embassy dito. Chinese embassy. The arbitral award will not disappear. The 9-dash line has been rejected. That reality cannot be reversed by trolling, by insults, or by pressure. Accept that the international law, particularly the UNCLOS, of which China is a signatory to, applies to all member states, that all parties need to work toward mechanisms that respect every claimant's country's sovereign rights and legitimate interests. We also thank the international community for their steadfast support of the rule of law, affirming the arbitral award and the Philippines' sovereign rights, as well as rights over our exclusive economic zone. For Baka na. consistently calling out China on its escalating aggressive behavior in the West Philippine Sea. Yeah. Pero higit sa lahat, ang resolusyon na ito ay para sa buong sambayanan. Sa ating mga mangingisda na naapektuhan, tuwing nagsasalita kami sa bulwagang ito tungkol sa ating karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas, kayo ang aming ipinagtatanggol. Pinagtatanggol ang karapatan ninyong mangisda ng malaya sa ating karagatan ng walang takot. Sa ating Coast Guard, Teka lang, i-address muna natin yung punot dulo ng dahilan kung bakit tayo nagsasalita ngayon. Yung ano bang nag-escalate, ano bang naging punot dulo kung bakit kayo tumatayo, yun munang pangbabastos ni Tariela. Yan, valid yan. Pero wag natin paghalu-haluin dito. Ang pinagtatanggol natin dito, yung ego ni Tariela. Yung kabuktutang ginawa ni Tariela. At yung reaksyon na ginawa ng ambahador ng China sa Pilipinas, valid na reaksyon yon ng isang ambahador. Para sa atin, hindi ho tayo ambahador o kung ano pa man. Pero dinagay ka dyan ng presidente na yan, para magkaroon ng maayos na relasyon. Yan na nga daw ho pinakamagaling eh. Yan na yung pinaka nagaling ng Amerika yan. Kumbaga, pagdating doon dahil tayo mas bumabaling tayo sa bansang Amerika. Yung expertise niyan, kumbaga yung mga western na yung pag-iisip niya eh. Alam niya kung paano tayo makipaglaro sa atin. Pero yung kabastusang ginawa ni Tariela, doon para sa kanya di ako nababastusan kay Tariela, pakialam ko ba kay Xi Jinping. Pero ilagay mo yung pwesto mo doon sa isang individual na presidente niya yan, siya nagtalaga sa kanya dyan, ikaw yung mama na yon, nakita yan, lumabas sa social media, nakita ng buong mundo, anong magiging reaction mo? Ibang usapan yun, siyempre. Pilipino tayo, kaya hindi tayo nasaktan. Pero pagiging Chino nila at binastos mo ng gano'n ang leader nila, kabastusan sa kanila. Ngayon, kung nag-react sila, huwag pakialaman yung reaction nila. Ngayon, kung sinabihan kayo na yung ginawa ni Tariela hindi maganda at kailangan nyo siya sa atin yung mga sinasabi nyo, huwag kayong masaktan. Diba? Kasi ang pinagtatanggol nyo dito si Tariela. Real talk, si Tariela pinagtatanggol nyo dito. Kiko Maching. Guard at Armed Forces, kasama ninyo ang Senado sa nananinindigan
Saludo kami sa inyong tapang. Saludo din naman ako sa tapang ng ating mga mangingisda, mga ating mga Navy, lahat ng pumuprotekta sa mga mangingisda natin dyan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung ego ni Tariela, yung pagkakamali ni Tariela na hindi nating makorek-korek dahil gusto nating magbangwagon doon sa pagsagot, doon sa sagutan, magsalita sa gitna ng kaguluhan na to para maipresenta ang sarili na uy ka nga, isa ako sa mga viable candidate ng Amerika sa 2028. At hindi namin kayo pababayaan. Wow. At sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, mahalaga ang ating relasyon sa China, pero sa ating kapayapaan, sa Hindi, anak na tawa. Hindi, ano malaga, paalisin na natin dito ang China. Anak ng tawa, kahit sinong ambahador ang ilagay dyan, isang reaksyon lang ang gagawin nila doon sa ginawa ni Tariela. Huwag mong balu-baluktutin yung mga sinasabi mo. Kung galit ka, galit ka. Hindi mahalaga, ano mahalaga? Totoo naman na mahalaga, pero huwag mong paghalu-haluin. Yung tipong susundot ka dito na ayaw mo ginawa ng China, ayaw mo ginawa ng ambahador nila, tapos susundot ka na naman na mahalaga ang China. Ano ba talaga? Kung mahalaga sila, anak ng tokwa, kung merong ginawa na kabastusan ng ating opisyal, dapat imbestigahan. Hindi yung kagyat kukonsintihin. presyo ng pagkain, sa trabaho, kaya naman batas at diplomasya ang dapat pinipilit ipairal. Pero alam nating hindi pag-aatubili ang sagot sa mga bully. Gera Hindi na. nabibili ng pananahimik ang kapayapaan at hindi nagtataguyod ang batas ng pag-aamo-amo. Respeto, paggalang, yan ang pinakamahusay na sandigan Hindi. ng isang Anong respeto, paggalang? Hindi nila ginagalang si Tariela. Ano bang gagawin natin dyan? Binabanatan nila si Commodore Tariela. Anong paggalang? Di pwede yan. Paalisin natin ang embahada ng China sa Pilipinas para wala na maraming cheche-bureche. Di ba? Para hindi sila makapag-react, hindi sila makapagsalita kung ano man nasabihin ni Tariela. matatag at maayos na relasyon ng dalawang mga bansa. Yan. Ito ang gustong tiyakin ng resolusyon na ito. But beyond this resolution, we propose a way forward. As this year's chair of ASEAN, the Philippines has the opportunity to help conclude a rule-based, fair, workable, and lateralized mechanism on the conduct of parties in the South China Sea. Paalisin natin ang China dyan. Kagaya ng pagpapaalis natin sila sa kanila dyan sa West Philippine Sea, paalisin din natin ang embahada ng China sa Pilipinas. We believe that such code Daming of conduct be kaartihan. firmly anchored in international law, including UNCLOS and the principles reflected in the arbitral award. We ask our neighbors, partners, and allies support the Philippines initiative, support ASEAN's effort to support a region where disputes are managed by law and dialogue, not by insults, bullying, force, or threats. Ngayon, sa panahong tumitindi ang pandaigdigang tensyon, sinisiguro ko magkakasangga tayo. Senado, DFA, Armed Forces of the Philippines, DND, Coast Guard, BIFAR, buong sambayanang Pilipinas, magkasangga tayo laban sa pangiinsulto, laban sa pagbabangga, sa pagwawater cannon, at Yan. pakikipaghabulan sa ating mga mangingisda at Yan. sundalo. Oo. Iisa tayo bilang isang republika na nananindigan para sa ating mga karapatan at dignidad. Mr. President, colleagues, for all these reasons, I respectfully urge the adoption of Senate Resolution number 256. Maraming salamat. Next. Our next candidate. Sino yan? Majority Leader. Mr. President, kada Nagkamayan po yung dalawang recognize Unggoy. Senator Kinamayan pa si Unggoy. Dear O yan, colleagues, dito tayo. Kaya pala hindi ka Thank you, na... Mr. President. Kaya pala di ka na hinahabol ngayon, ha? Ito talagang si, pakinggan naman natin to. Ito medyo dramatic to eh. Silang dalawa nitong si Joel Villanueva. Si Joel, si Jinggoy. Ombudsman si Jinggoy, Nagsumbong. Okay. Mr. President, dear colleagues,
I rise to co-sponsor a resolution expressing the sense of the Senate to condemn the unacceptable remarks of the Chinese embassy in Manila against our Philippine officials Paalisin. with regard to the West Philippine Sea. I pose this question. What is the business of Chinese embassy officials criticizing our public officials and even calling them names, branding senators as helpers of Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela? Ano ba, hindi ba totoo? Tagapagtanggol ng ego ni Tariela, mga senador. Real talk. Imbis na sabihin ng mga senador natin, pag-aralan natin, meron ba talagang nalabag? Ano yan, diplomasya yan, di ba? Ano bang sinabi ni Tariela? Ano natin, tingnan natin. Baka may pinanggagalingan naman pala. Tayo kasi dito, hindi naman tayo basta bumana si Tariela kung kinukonsinti natin yan. Tingnan natin. Kahit yung mga ganun lang. Kaso hindi. Hindi lang nila hindi lang nila pinagtanggol si Tariela, sinusugan pa nila. In defending our rights in the West Philippine Sea because, as they claim, Commodore Tariela can't win over the argument. Hindi man ako sang-ayon sa naging gawin ni Commodore Tariela, ngunit hindi ito sapat na dahilan upang pakialaman ng Chinese Embassy ang internal affairs at soberenya ng ating bansa. Wow, sobrang This is not only an assault against individual senators, but an affront to the Philippine Senate as an institution. This representation joins the chorus in strongly condemning the pronouncements of the Chinese Embassy in Manila against our public officials. We should not just let this slide. There is no argument to begin with. The 2016 arbitral award is final and binding. Atin ang West Philippine Sea. Atin naman talaga, wala naman. Atin yun. Yan, tingnan nyo, nagpalundag-lundag na tayo. Doon muna tayo sa pambabastos ni J. Tariela. Di ba, ang sinasabi noong ambahador, yung napakabastos nitong Tariela na to, binabastos nila presidente namin. Huwag muna tayo dyan sa West Philippine Sea o kung ano pa man. Doon muna tayo sa kabastusan ni Tariela. Galit ba tayo kay Tariela? Matagal na. Bakit? Kasi sobrang bastos ng mama na yan eh. Sinungaling pa. This is all part of their tactics. They are looking to scare, coerce, and intimidate their neighbors to pursue their wild imaginary claims over our territories. Even after an arbitral ruling delivered a unanimous and enduring decision in 2016, firmly asserting that the Philippines has a full exclusive economic zone in the West Philippine Sea, invalidating China's claim to almost 80% of the Philippines' EEZ. Both China and the Philippines, pursuant to their treaty obligations under the UNCLOS, are legally bound to comply with this decision. As your former chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, Oh, Malacanang ha. Ayan ha, kita nyo naman, kita nyo yan si Jinggoy. Okay na yan. Para kay Boying Remulla, okay ba tayo dyan? Okay, approve ba itong ginagawa ni Jinggoy na to? O, palakpakan natin si Jinggoy. Ayos ba? Ayos. Loud and clear ba tayo dyan? Loud and clear. Oh, loud and clear tayo dyan. Si Joel Villanueva naman mamaya. and reconciliation. My position on the West Philippine Sea has always been consistent with the position of the Philippine government under President Ferdinand Marcos Jr. Wow. The UNCLOS and the arbitral award continue to be the foundation of our actions and policies on the West Philippine Sea. But China had no respect for the 2016 arbitral ruling. O, tingnan nyo, napunta na tayo sa arbitral ruling. Atin ang West Philippine Sea, atin lahat yan, walang problema dyan. Yung pag-enforce lang talaga ang issue. Ayaw i-honor ng bansa yung China. Doon lang
kahit gusto kong tapusin tong video, mga kababayan, kung gusto kong panoorin ito kabuuan ng video na to ni Jinggoy, punta lang ho kayo dyan sa Senate, ano. Kasi pinag-uusapan lang natin dito yung punot dulo ng palitan ng ambahador ng China at nitong si Commodore Tariela. Napunta na tayo sa 2015, 16 arbitral rule. Wala yan. Ang punot dulo ng gulo ngayon dahil kay J. Tariela at ang protekta ng ego ng mga senador sa ego nitong si Tariela. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Palakpan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano.